Ang sabi ng Diyos, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Pulutin ninyo ang mabuti, tulaksin ninyo ang masama. Kaya iminapaksin natin yung masamang turo ni Elder Daniel. Mabuti ba yun? Sunod sa kautusan? May Kristo na. Si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan, hindi 10 utos. Tinuro nga tayo ng Diyos sa 10 utos, sa kasuwayan. Kaya kung pinapagdubahan tayo ng Espiritu, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Ang kasalanan, hindi na makapagdahari. Paano pa kung susunod sa 10 utos? Ang inuutosan niya, yung nag-ahari pa sa kanya, ang kasalanan. Ibig sabihin pala yung hanggat walang 10 utos, walang dalaw, bagay ng tao. Ay, bagay ng tao yun. Oh, yung sabi ni Elder Darlito, hanggat walang kautusan, walang dalaw, bagay ng tao. Ano ang sinabi ni Kristo doon sa nag-iisip ng mga bagay ng tao? Lumagay ka sa likod ko, Satanas! Sapagkat ikaw ay bulisin sa akin. Pero si Apostol Pedro ba, nagdamdam. Eh, tama naman eh. Tama naman yung sinabi kasi ni Kristo eh. O, di ba? Yan ang mga alagad. Kasi hindi nangyari na naman sa kanya, ikaw daw naliligtas. Isport! Di ba? Nag-react pa siya. Kasi ano nga, si Pedro talagang maangas yun. Di ba? Si Pedro na maangas sa mga ano eh. Siya rin pa yata magsabi ng hanggang sa ikapong pilak naman, hindi kita... Hindi kita pababayaan! Panginoon! Ikaw, sige nga. Makakatatlong tila ko ang manok, itatanggi mo ko. Katatlong beses din. Di ba? Ang sabi pa niya, nasa bundok sila, Panginoon, gagawa tayo dito yung tabernakulo. Isa sa'yo, isa kay Moses, at isa sa ganito. Di ba? Maangas kasi si Pedro eh. Kung pagkasama talagang maangas siya eh. Yung parang yung patitas, gano'n. Pero sinabihan siya ni Kristo, hindi mangyayari sa ito. Kalooban ng Diyos yun eh. Programa ng Diyos yun. Hindi po anak ng Diyos yun, hindi mangyayari sa kanya. Ang programa ng Diyos kailangan malaman ng isang mangangaral. Kailangan magagal. Kaya sabi nga niya, di ba, dahil sa ayaw sa ibig niya, hindi ibig ng Diyos niya. Yung saro, lalagpas nawa. Sinabi ko niya at hindi niya isasagawa. Yan ang Diyos. Kaya hindi mo makikita yung mga bagay ng Diyos ang lalalim. Eh pagka hindi mo sinalisik yan, hindi mo siniyasat yan, talagang mahihirapan ka sa mga sulat ni Apostol Pablo. Dahil mismo si Apostol Pedro nagsalita sa mga sulat ni Apostol Pablo, mahirap unawain. Isinisinsay na lang na yun ng mga hindi nakakaalam. Paano isisinsay? Kapangyarihan ng Diyos yan. Di ba? Sabihin mo yung mga apostol o kaya propeta walang nakapigil sa... Wala, bagay, pag pinigil na, bagay ng tao. Wala. Kaya nga sabi niya Apostol Pedro siniyasat na maigi ng mga propeta kung kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo ang mangyayari. Espiritu na rin kasi ni Kristo yung nasa kanila sa mga propeta Yung Panginoon ng mga hukbo, si Kristo yun. Yung ako nga, si Kristo yun. Tayo ba, itinuro ba sa atin yan? Kung sino yun? Ang itinuro sa atin, ang hinero sa ating mga puso, sumunod sa 10 utos. Hindi ka nakakariling ganang dun, no? Kaya ang bigat-bigat niya. Yan ang hinihi. Yung hinero, alam mo yung hero? Yung pangtatak sa baka, sa kalabaw. Masakit yun. Tapos may tatak yung bakal na yun. Pagbabagahin mo na yun. Tapos gaganon mo na sa balat ng kalabaw yun. O may tanda na yun. Yun ang hinero sa ating puso. Yung aral ni Elder Daniel. Kautusan. Kaya nga, yung pagmamapuri naman, no? Ano ba yung pagmamapuri doon? Yung tayo, kung ano nyo, di ba? Hindi. Magpapatayin tayo. Kahit nila paso ng gulo, kahit na itinatakul natin yan, huwag natin sila itakuli. Huwag tayong magsawa ng kabibidyo para mapanood nila. Kaya sila, hayaan natin sila magsawa sa atin. Pero tayo, huwag tayong magsawa ng kasasalita. Ano bakit? Tinatakwil po natin sila? Hindi tayo, kahit tayo itinakwil, huwag tayo magtatakwil.
Oh. Kahit gawa na tayo ng gawa ng masama, gawa natin ng mabuti. Kasi daigin mo ng masama. Daigin mo ng mabuti. Ang itakbo natin sa kanila yung mga maling gawa, pero sila, mapakamahalin natin sila lubos. Bakit? Kung pababayaan natin sila, kung hindi tayo magsasalita ng ganito, may doon tayo ng mga puri. Bakit? May nagsabang kayo. Kung ayaw mo, wag mo. Parang ganun. Hindi ngayon, pag nakita natin sila, kamayan natin, hindi sila yung Hindi lang kamayan. Sila, huwag kamayan. Yakami mo pa nga eh. Tayo naman, kamayan natin. Kasi hindi nila alam yun eh. Oo, natuloy nga sila mga pastor. Elder, hindi nga nila alam eh. Kita mo sa Ezekiel 34 mo, mga pastor yung pinaglilitaan dito. Kasi mga maraming pastor na hindi nakakaunawa. Totoo yun. Saka utos pa rin sa atin yung turuan mo ang makulit, paano maging makulit. Kasi nga, ito yun eh, sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, no, may mga mauna na mga mahuhuli at may mahuhuli na mauna. Ano ibig sabihin doon? Yung sa pagkapangulo ba pinag-usapan doon? Hindi. Yung mga nauna, hindi nila nalaman yung pinapangaral natin ngayon tayo. Bagaman nahuli sa kanila, nalaman natin yung hindi nila ang alam. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya may mauuna na mahuhuli. Yung nauna, ang alam nila, 40 doctrines. Tayo nahuli doon. Oh. Kaya bakit tayo nauna ngayon sa kanila? Ay hindi natin pinatuloy yung 40 doctrines nila. Ang doctrines natin ngayon, from Genesis to Revelation. Kaya tayo naman, ito binabahagi naman natin ngayon sa kanila. Eh di kung mali, eh di mali tayo. Nasa paghaharap naman yun. Sa paghaharapan kasi, no, ganito yan eh. Ihalin tulad natin sa isang husgado yan. No? Sa isang hukom. Sa paghaharap ng isang akusado at ng isang nagtatanggol, yung mga salita nito, yan. At yung isang hukom, no? Kaya naman ang hukom. Pero kailangan merong hukom talaga, merong mediator. Yung depensa nito at yung depensa nito, magkakaalaman kayo sa paghaharapan. Oh, gaya natin, di ba? Tinanggap tayo ng Pastor Ortega. Malugod tayo tinanggap at nakagagalak naman sa puso yung pagtanggap sa atin. Di nagkaalaman tayo ng mga kanya-kanyang mga ano. Oh. Di ba? Ng mga kanyang mga sa discussion kasi, sa discussion, diyan tayo matututo. Pagka walang discussion, kahit sa eskwelahan may discussion, di ba? Oh. I-discuss mo ngayon yung natutunan mo sa science na. Oh, sa science, discuss the problem. I-discuss mo yung natuklasan mo. Sa plan, so magtanim kayo ng munggo, discuss kung ano nangyari sa tinanim mo. I-discuss mo yun. Para yung teacher mo ngayon malaman yung pagkakamali mo ron sa discuss mo, ginawa mo ron. So, ganoon din sa pananampalataya. Magturuan kayo sa isa't isa. Diba? Hinarap tayo ng makatao. Bilang Pastor Ortega, nagturuan tayo sa isa't isa. Hindi natin puno tayo. Diba? Alam natin ngayon kung ano yung mga talagang bigwaan dyan. Nadadagdagan yung kaalaman natin. Sila, bahala sila madagdagan ng kaalaman ito. Kanya-kanyang dagdagan ng kaalaman niya. Kanya-kanyang style yan. Basta ang kailangan manaig lang sa atin, yung Biblia. Diba? Diyan na naman magkakaalaman sa Biblia eh. Pag sinabi ng Biblia, totoo yun. Ay, dahil ibang Kristo rin pa, naka 120 pastor. Pero hindi naman nakakahulugan naka 120 ibang lista kay pastor is magmamapuri na. No!